Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Nagtungo ako sa Europa upang makamit ang karunungan. Dinanas ko ang hirap at pangungulila sa isang banyagang bansa. Kumusta na kaya si Maria Clara? Ako'y nananabik na makabalik sa San Jay. Ibig kong ipakilala sa iyo ang anak sa nasira kong kaibigan. Sino ba niya siya? Si Ginoong Ibarra, kadagaling lang niya sa Europa. Pinalulugod ko makasalmuha kayong lahat. Aba, si Padre Damaso, ang kura sa aming bayan at kaibigan na aking ama. Ginoo, mag-ingat ka sa sinasabi ko. Kailanman, ako'y hindi naging kaibigan ng iyong ama. Pagpauman ninyo po ang aking pagkakamali. Ah! Kayo pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Nawala ang pagod ko sa papuri niyo, Ginoo. Marami pong salamat. Pagpaumanin niyo po ang aking maagang pag-isa. Ngunit hindi pa kayo nakikita ni Maria Clara. Bukas, pagpugustahan ko ako kay Maria Clara. Tata! Nais kong mag-ingat ka. Oh, ikaw pala, Tiniente. Ano po ang kailangan niyo? Nais ko lamang palalahan ka mag-ingat. Mag-ingat sa ano? Tulad ng aking ama ay wala akong kaaway. Minsan, ang labis na pagtitiwala ay nagkapaglulubid sa kapamakan. Si Don Rafael, hanggang sa mamatay sa bilangguan ay hindi alam na may lihim siyang kaaway. Hindi nasabi sa akin ni Kapitan Tiago ang pagkamatay ng aking ama. Pero bakit siya nabilanggo? Wala siyang kasalanan. Mabait ang iyong ama. Kaya lang, hindi kalasag ang kabutihan sa inggit ng kapwa. Wah! Dito na lang lang. Hindi mo sumulat. Kasi kaya dito. Kumalihan kita ng buto. Hindi mo naman ako ng mga bata kasi bata yan. Bakit? Sino ka ba? Yan ang madapat sa mga tulad mo. Wala kang respeto. Bakit tayo? Ginoo, si Kapitan Tiago na ang bahalang magsalaysay sa iyo sa nangyari sa iyong ama. Ngayon, nalaban ko na. Kabag-habag pala ang nangyari sa aking ama. Maraming salamat sa iyo, Tiniente Ibarra. Wala nga naman. Paalam na. Paalam na. Magandang araw po, Mang Tasyo. Aba, Ginoong Ibarra, malaking karangalan ang magkaroon ako ng isang panauhing tulad mo. Tuloy, upo ko. Saan pa ako upo dito? Andyan ka. Parito po sana ako dahil nais ko po sana humingi ng payo nyo ukol sa aking plano na pagpapatayan ng isang paralan. Isang paaralan para sa mga mangmang nating mamamayan. Pangarap ko rin yan at itinuring akong baliw. Subalit, sa panahon ito ang karunungan ay kamatay. Bago ako umalis, nais ko sana magpasalamat sa inyo dahil ang inyong payo ay magiging gabay ko tungo sa landas na aking tatahakyan. Sige po, Matasyo. Walang anuman po, Ibarra. Basilio! Magmumulta ka dahil sa hindi mo pagkakasunod ng pagtugtog ng kampana. At ikaw, Crispin, mananatili ka dito hanggat hindi mo nilalabas
Aninakaw mo na ginto! Pero wala akong ginagawa na dito. Sinungaling! Ito sa tasiskin! Baka pa! Ano ko? Tasiskin! Ang sarap naman ng ating almusal. Aba, si Ibarra yata namili naman ito at ako pang nagluto. Sige, kain kayo. Kain na. Oh. Kumain kayo. Sarap. Mga kasama, mamasya na tayo. Malapit pa ba ang baklad ng aking ama? Opo, ma'am. Aba, ano ba itong matigas na bagay na gumagalaw sa ilalim? Buhaya! Buhaya nga! Hindi tayo ligtas! Uy! Baka napahamak na yung tao na yun. Tama na. Baka babasa ang ulo ko. Oh, hawakan mo yan. Ayun sila, buhay! Yun! Tara! Salamat po. Butang ko sa'yo. Ang buhay ko. Walang ano man yun. Sa susunod, pag-aralan mo sana ang pagtitimpi at malalayo ka sa kapamakan. Sige. Teka lang! Anak, anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak, ha? Sisig ko, iwan dito. Bakit? Nagbibigay ka ng Sister Mayor na nato ng mga kayamanan doon. Sige, dito. Sabihin mo nga sa akin, ha? Mupo ka muna dyan. Tapos, isang haawin kita, anak, ha? Tapos, sabihin mo sa akin lahat ng nangyari, ha? Sige. Magandang araw po. Nandiyan po ba ang pera? Ano kailangan mo kaya? Makikiusap po sana ako sa kayo na pauwiin na ang aking si Christine. Napapahala na po kasi ako sa kanya. Aba, nasa inyong bahay na si Christine. Alam mo, mabuti ka sana. Ngunit masasama ang iyong bahay.